Hello everyone! Welcome again dito sa inyong love reading. General or collective lamang ito. For sure, hindi lahat makaka-relate dito. Pero thank you by the way for dropping by para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Don't forget to subscribe, like, or follow. Thank you so much sa lahat ng matagal nang sumusuporta, nag-share ng mga readings ko, yung mga nag-avail ng membership subscription, yung mga nagpapadala ng super thanks, stars, at yung mga nag-avail ng private readings. Lalong-lalo na yung mga suki ko, ilang taon na. Yung mga interesado, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Oops, tumalon. Siguro ito yung overall energy, King of Swords. Ang overall energy ng connection ninyo nitong person na to, coldness. Malamig na or alam mo yun, parang nanlalamig na. Take note ha, pwedeng energy mo to, energy ni person. Hindi ko rin kontrolado kung itong mga energies dito ay pang nagdaan na sa inyo, pang kasalukuyan o magaganap pa lang. Wala po akong, hindi ko po yan madedetect. Ako ay tagabasa lamang kung ano lang yung mahuhugot ko sa cards. Yun lamang po yung i-relay ko sa inyo. Hindi po ako psychic or whatever. Reader lang po. Okay? So, yan yung overall energy, King of Swords. Pwedeng may air sign. Ay, oo. One-sided ito, dear. One-sided itong connection ninyo. Selfish to. Maybe you're dealing with a person na ganyan. Qualities niya. Masakit magsalita. Cold, kulang sa care. Basta, itong jowa na to, hindi mo maramdaman yung warmth sa kanya. Hindi siya ganun ka-emotional sa payon. Tapos, take lang ng take, ikaw lang yung give ng give dito. Hindi balance eh. Hindi fair. Oo. King of Swords, pagiging unfair din minsan yan. So, some of you, iniisip nyo ba kung mag-move forward na ba kayo, mag-i-stay pa kayo dito sa relationship? Worth it pa ba? Kumbaga, iba sa inyo, kino-contemplate ninyo. Dapat pa ba akong magtiis pa, maghintay pa? Dapat pa ba akong mag-effort pa? Dapat pa ba ako magpakamartir dito o mag-move forward na lang ako? Tanggapin ko na lang na siguro hindi para sa akin to. Mga ganun, siguro siguro mabigat na rin yung ano ninyo, damdamin ninyo, sasaktan na rin kayo, nahihirapan. Kaya siguro yung iba sa inyo, yun yung kino-contemplate ninyo. Whether to stay or to to leave or to move forward na lang. Okay? Let's check kung ano yung mga energies na itong person na to. Ano pa yung mga iniisip niya, feelings niya sa'yo. Alam mo, this person is not willing to sacrifice, no, for you. Pwedeng may option siya. Pwedeng hindi lang din ikaw ka-deal neto, lalong-lalo na kung LDR kayo neto, chatmate, or bago lang kayo, or hindi kayo magkasama. May pagka-manipulative din siya. Wala eh. Kaya nga sabi ko nga overall energy mo dito ng connection ninyo, relationship ninyo, one-sided. Ayan. Merong something dito na hindi nare-reciprocate, hindi niya na ibabalik sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. Hindi patas, hindi marunong talaga tong tao na to na maging equal. Yun lang yun. Pagiging
Napaka-cold niya, grabe. Ayoko magkaroon ng jowa na ganyan. Ayoko kasi ako madali ako masaktan sa mga ganyan eh. O, di ba? Talambuhay, joke. Basta. Etong person na to, hindi lang ikaw siguro yung option niya kaya siya ganyan ka cold. Baka nga dun sa ibang kausap niya o baka may mga iba kasi nakakausap to or ibang natitipuhan or kakonek. Oh. Pwede ring may Virgo, pwedeng may Gemini. Oh. Virgo or Gemini since may air dito. Magician. Wala eh. Itong person na to di kanya na-appreciate. Siguro ma-appreciate ka lang neto pag wala ka na. 'Di ba? Minsan ganun eh. Ano mo 'yun yung hindi ka bina-value tapos nung nag-break na doon na-realize, hayaan mo siya. Hindi kita dinidiktahan ng gagawin mo ha. Yung lumalabas sa cards na nakikita ko na hindi kanya na-appreciate. Siguro kung ako din yan, kung ako personal na opinion ko, ayoko na rin kasi 'di ba, nagsasayang ka ng time mo, ng devotion mo, pagmamahal mo, energy mo, lahat ng beauty mo sa isang tao na hindi ka na-appreciate na kahit na anong gawin mo, hindi ka niya ma-appreciate. 'Di ba ang saklap nung besh? Mas masarap na mapunta ka or matagpuan mo yung tao na naka-appreciate sa'yo. Heaven ang pakiramdam nun. Wala man sa inyo lahat, di man kayo mayaman, di man kayo parehong gwapo, maganda, pero alam mo na ikaw yung hari o reyna sa puso niya, na-appreciate niya every inch of you. Napakasarap na feeling nun. Life is too short para tiisin mo yung mga hindi ka na-appreciate. Sayang ang oras eh. Ako tatanungin Ako yun. Malamang kung jowa ko rin yan, tayo na, kahit di ako maganda, deserve ko maging happy, deserve ko naman na na-appreciate ako. Deserve kong maging special. Diba? Yun lang yun. So, itong tao na to is not willing to sacrifice, adjust. May pagka-chauvinist pig, sorry naman sa words, pero this person is an asshole kung ako tatanungin. So, tignan na natin ano yung what's next. Mga susunod na eksena, mga possibilities. O mga paparating na. Near future ba? Eventually, this person will leave you, will ghost you. Sorry naman, dear. With the 5 of Pentacles and the 3 of Cups, definitely, hindi lang ikaw ang katsokaran neto. Oo, dito pa lang lumitaw na 7 of Cups, and sa mga susunod na magaganap, abangan ng susunod na kapanata. Ayan, meron kang 3 of Cups. So, magkakaroon ka ng kasosyo. Actually, may kasosyo ka na nga dito sa background eh. Pwedeng it's already started. Kaya naman pala, parang deadma, cold, hindi ka na-appreciate. Kasi, may sideline. So, ito na yung mga susunod na pwedeng mangyari ha. Pwedeng mga liwa talaga to. You will be left out in the cold. O diba sa club besh, yun yung 5 of Pents. Kasi nga may iba tong kaanuhan. O diba? O yun na nga. So, tignan na natin ano pa yung mga yung possible outcome. What is the possible outcome? O saan ba papupunta tong mga to? Sabihin na natin ano yung pinaka possible ending. So, ayan, nag-pause ako guys. Sorry naman. Judgment. Kung may aalis man dito, dear, wala nang balikan to. Ikaw man, iwanan mo siya kasi pwede naman ikaw na rin mag-abandon na since nagko-contemplate ka eh. Or kung maunahan ka niya na ikaw yung abandonahin niya, i-ghost niya, iwan niya, wala nang balikan to. Unless, Judgment card baliktad eh.
Hindi pa natututunan yung mga lessons na dapat matutunan dito. Hindi pa siya enlightened, hindi pa niya nare-realize yung worth mo. Pero this is something na sa tingin ko hindi mare-revive if ever. Or hindi na maibabalik. May mga bagay dito hindi na mababalik eh. Okay? Yun lang yung nakikita ko dito. Pero, hindi pa, basta itong judgment na to, hindi pa nagigising yung dapat magising dito. Wala na talaga, Magfo-fall out of love na eventually, mawawala na yung feelings or talagang magbe-break na yung bond ninyo, magbe-break na yung connection ninyo. And sabi ko nga, pwedeng wala ng revival, wala ng balikan. Unless may enlighten, unless marirealize yung dapat ma-realize, yun lang siguro yung, pwedeng makapagpabago ng lahat. Pero right now, during this time na binabasa ko to, eto yung energy. So, dito tayo magbe-base. Okay? Wala na hindi na rin kayo okay magsama. Hindi na rin kayo nagkakaintindihan, hindi na kayo on the same page. Wala na Pwedeng nawala na kung ano man yung bagay na sinishare nyo sa isa't isa, anumang bond connection nyo. Nag-fade na. Bumaliktad na. Na-fall out of love na. So, nakikita ko dito is indeed separation. So, yan yung mga na-pick up kong energies. By the way, yun nga, binanggit ko yung mga signs. Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius. Pero strong energy ng Gemini. More on Gemini, Virgo, water signs. So, medyo maraming water signs dito. Pwede rin namang may Earth. Okay, so collective, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo, don't forget to leave a reaction below. Pa-leave na rin ng comment. Pa-share na rin tong reading. Take care. God bless. Babush. Love you all. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.